Anatomy of the Lord's Prayer. Ang sabi nga rin sa ating teksto ay, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Kabisado natin to, di ba mga kapatid? Itong panalangin nito. At sabi ko nga kanina, bata pa lang tayo, kaya naturuan na tayo ng panalangin nito. Well, kung tawagin nga ito ay the Lord's Prayer. Pero nowhere in the Bible na sinasabi itong the Lord's Prayer. Is it, tatawagin ba natin ito na example prayer? Ito ba ay isang panalangin na parang halimbawa lamang na binigay ng ating Panginoong Jesucristo? O kaya ito ay pattern prayer? O kaya ito ay isang pattern lamang, o ito yung pinaka-guide mo lang sa iyong pananalangin. O kaya ito ay isang a prayer book prayer to be repeated. And alam natin, nung tayo mga bata, ay binibigyan tayo ng mahabang mga panalangin at pinapanalangin natin ng mga 10 beses yan, di ba? Pagka ikaw ay namumpisal, sabihin sa iyo nung nando sa loob ng kumpisalan, manalangin ka ng 10 almananin at 20 Apoganoong Maria at 100 kaya paulit-ulit yung panalangin na yan. Paulit-ulit yung panalangin. Okay. It appears from the context that this is a pattern prayer. Alam nyo kasi, nung bago sabihin ng ating Panginoon Jesucristo itong, bago niya ituro yung panalangin na ito doon sa kanyang mga disipulo, ay nirebuke na niya yung mga Pariseo at mga kung sino-sino mga leader na ina-abuse yung panalangin. Kaya pa, ang sabi niya rin sa verse 5 and 6, And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corner to be seen by men. Kung kayo mananalangin, huwag ninyong tularan yung mga mapagpaimbabaw, mga ipokritong mga tao na gusto nilang nakatayo do sa street corner ng synagogue. I tell you the truth, they have received their rewards in full. But, ito sabi ng Panginoon, kung kayo mananalangin, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ganito kayo manalangin. Punta kayo sa kwarto at doon kayo manalangin. Hindi na niyo dapat pangalandakan sa maraming tao na kayo ay nananalangin. Sapagkat ang Diyos ang nakakakita sa atin na kung tayo ay mananalangin. Amen. At sabi pa niya sa verse 7, But when you pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Ibig sabihin, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit
sa paniwala ng mga ipokrito, mga tao, ng mga masamang tao na sa kanilang paulit-ulit na panalangin, ito ay madidinig ng Diyos yung kanilang hinaing. Ibig sabihin kukulitin mo ng kukulitin ng Diyos sa iyong panalangin. Huwag mong gawin yung vain repetition. Di ba? Kundi manalangin kayo ng ganito, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya, manalangin kayo, ganito kayo manalangin. O sinabi niya na after this manner, therefore pray ye. Ganito kayo dapat manalangin. Unang-una nga yung salutation, the salutation. Ang sabi doon sa salutation ay ano? Ang sabi, our Father. Our Father. Alam nyo kasi itong salitang our Father, it is a familiar word at ang ginamit na salita ng Panginoon Jesucristo nito ay yung Abba Father. Abba Father. At kung ating titingnan doon sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo nung siya ay nananalangin sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya, and He said, Abba Father, all things are possible unto Thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what Thou wilt. Hindi sinasabi. Pero ang sabi ng Panginoon Jesucristo, tumatawag siya sa Diyos ng Abba, Father. Sa ating pangkasalukuyan, ito kasi ito yung pangpamilyang, yung intimate address. Kung tawagin natin ang ating mga magulang na magulang ay tatay o kaya daddy o kaya dad. Ibig sabihin nun, yung bang very close ang pagkatawag. At ang sabi pa doon sa Romans chapter 8 verse 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, what? Abba, Father. Sinasabihan ni Pablo yung mga Kristiyano, mga taga-Roma mga taga-Rome na tayo ay binigyan ng spirit na hindi pagkabilanggo, pagkabihag, kundi tayo ay binigyan ng spirit of adoption na tayo ay inadopt ng Panginoon. At kung kaya tayo ay tumatawag sa Kanya ng Abba, Father. Hindi lamang yon, doon sa Galatians chapter 4 verse 6, and because ye are sons, at kayo ngayon ay anak ng Diyos, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Ibig sabihin nun, meron kang, it is a relationship term. Meron kang, pagka tumawag ka sa Diyos ng Ama, o tumawag ka sa Diyos ng Father, ibig sabihin nun, meron kang relasyon sa Diyos. Amen. Ibig sabihin nun, anak ka ng Diyos. Pero paano ka naging anak ng Diyos? Hindi ka po pwedeng tumawag sa Diyos ng Father kung hindi ka anak ng Diyos. Pero merong sinasabi kung paano tayo maging anak ng Diyos. Ang sabi, but as many as receive Him, to them gave He the power to become what? The sons of God, even to them that believe on His name. Kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus and you accept Him as your Lord and Savior, you are being given the authority or the power to become the sons of God. Ikaw ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas niya ng kanyang buhay. Ngayon,
Kung hindi ka kung wala kang relasyon kay Jesus Christ as your Lord and Savior, wala ka rin karapatan tumawag sa Diyos na Ama. Ikaw ay anak sa labas. Illegitimate ka. Yung mga legit lang ang pwede tumawag sa Diyos ng Abba, Father. Amen? Amen. Kaya nga ba, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, the God, bilang anak ng Diyos, ikaw ay may karapatan na tumawag sa Kanya ng Diyos Ama. Kaya nga ba, the God who created the universe is our Father. Ito ay nakamamangha sapagkat yung lumikha ng langit at lupa at lahat ng naririto ay siya ang iyong Ama. At ikaw ay anak ng Diyos. Di ba nakakamangha yun? And the God who revealed Himself in fire and smoke and thick clouds is our Father. Kaya nga, Father is a relationship word, and to consider that we have the relationship of child to father with God Himself is an awesome thought. Di ba kamangha-mangha yan kung ating iisipin? Sapagkat ikaw na narito tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Kaya, sino ang mga anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. So we can call our God Father. Abba Father. Amen. Yan ha. Kaya nga, ang sabi, our Father which art in heaven. Siyempre tatawag ka sa Diyos na nasa langit. Sa Diyos Ama na nasa langit. Alam niyo si Solomon, nagtayo ng templo para sa Diyos. Nagtayo siya ang binigyan ng karapatan na siya ang magtayo ng templo ng Diyos. At ito ang kanya sinabi doon sa 1 Kings chapter 8 verse 27. But will God really dwell on earth? The heavens, even the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple I have built. Ibig sabihin, nagtayo ng templo si Haring Solomon para sa Diyos. Di yata titira ang Diyos sa lupa? Hindi. Yun nga langit na napakalawak, napakalaki, ay hindi makukontain ang Diyos. Paano pa itong templo na ito na ginawa ko na magkakasya ba rito ang Diyos? Hindi. Sapagkat ganon kalaki ang Diyos. Our God, the Father, is an awesome God. Kaya nga siya ay nasa langit, ang kanyang dwelling place ay nasa langit. Kaya nga ba sabi, God is greater than His creation. God is greater than His creation, but the heavens is a way to understand the greatness of God's dwelling. At sabi pa, and when we reflect on God's greatness, it is easier to have faith to ask of Him things that seems difficult to us. Dahil sa napakalaki ang ating Diyos, ay walang imposible sa Kanya. Yung mahihirap na hindi natin kaya gawin, ito ay kayang gawin ng Diyos. Dahil sa siya ay napakalaking Diyos. Amen. Amen. Okay, ngayon,
Nakita natin, Our Father who art in heaven. Punta tayo sa ngayon sa petitions. The petitions. O yung panambitan. O yung kahilingan. Ang unang kahilingan ay that His name be reverenced. Ang kanyang pangalan ay dapat na igalang. Dapat na igalang natin ang kanyang pangalan. Ang sabi nga, hallowed be thy name. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Ibig sabihin, banal ang pangalan ng ating Panginoon. Hallowed tells us that the Father is holy. Banal ang pangalan ng ating Panginoon and set apart from sin. Siya ay itinangi dahil siya ay walang kasalanan. Ito ang isang bagay na hindi magagawa ng Diyos. Yung siya ay magkasala. Kaya lahat ng bagay pwedeng gawin ng Diyos. Isang bagay lang hindi niya kayang gawin. Ang magkasala. Ang gumawa ng kasalanan. Sapagkat siya ang may hawak ng lahat ng bagay, magagawa niya lahat ng bagay. Makukontrol niya lahat ng bagay. Wala siyang ibina-violate sapagkat siya ang may likha ng lahat ng bagay. Amen. Kaya nga, sambahin ang kanyang pangalan. Hallowed be thy name. And He is always our Father. And He is holy and exalted. He is holy and exalted. He is holy and exalted. Kaya nga ba, to paraphrase, Father, hallowed be your name, means, Father, may you be treated with the respect and honor that your holiness demands. Kinakailangan natin na ang bawat isa sa atin ay ginagalang natin ang pangalan ng ating Diyos. Hindi yung nagulat ka lang, Diyos ko! Jesus Christ! OMG! Alam nyo, sa ating mga ginagawa na yan, nilalapastangan natin ang pangalan ng Diyos. Alam niyo, nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo, ay talagang dinidisiplina nila ang kanilang mga sarili. The disciples disciplined their mouths and their hearts to reverence the Father's name. Hindi nga nila masabi yung pangalang Yahweh dahil sa kanilang paggalang sa Diyos. Tayo naman wala tayong pakundangan sa pagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos. Kaya minsan nagiging swear word yung pangalan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan ang ini-inculcate sa atin ng ating Panginoon Jesucristo na sambahin ang pangalan niya. Hallowed be thy name. O igalang natin ang kanyang pangalan. Including, hallowed be your name in our prayers means that we are to approach the Father not only with familiarity but also with reverence and respect for His greatness and holiness. Kaya paglapit natin sa Panginoon, paglapit natin sa panalangin sa Diyos, ay kinakailangan natin doon yung paggalang natin sa Panginoon. Kailangan maging magalang tayo when it comes to God. Ibang mga tao, maraming mga tao nilalapastangan ng Diyos, kung minsan sinisisi pa ang Diyos
sa mga hindi nila maintindihan nangyayari sa kanilang buhay. At kuminsan sinasabi, walang Diyos. Sabi nga sa sabi, pagka sinasabi mo walang Diyos, ikaw isang hangal. Hangal lang nasasabi walang Diyos. You are just a foolish guy if you are saying that there's no God. Okay. Ngayon, petition number 2 and petition number 3 magkasama for His kingdom and His will. When we pray, too often we want to get on quickly to our own concerns. Kadalasan, pagka nananalangin tayo, yung gusto natin kagad ng sinasabi kagad natin. Sabihin direct to the point na. Di ba? Wala man lamang tayong paggalang o pakundangan sa Diyos. Hindi man lamang madinig sa ating mga labi na purihin ka Diyos. Sambahin ka o Panginoon. Ikaw ay karapat-dapat na sambahin, ikaw ay karapat-dapat na purihin at itaas ang iyong banal na pangalan. Wala. Ang pag lumapit ka agad sa Diyos, sabihin ng Panginoon, bigyan mo po ako ng pera, bigyan mo po ako ng kotse, bigyan mo po ako ng magandang sasakyan, magandang bahay, pagalingin mo po anak ko, pagalingin mo nanay ko. Direct to the point kagad. Kaya nga, quickly tayo sa our concern. But in Jesus' prayer, we first pray about the concerns of God's kingdom and His will. Yung concern ng God's kingdom. Ang sabi nga, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ating pag-usapan yung kingdom of God. At kingdom of God, alam na kasi ito ay complex topic, itong kingdom of God. At nagsimula itong kingdom of God nito na i-reveal ng Panginoon noong ang mga Israelita ay inihango ng Panginoon o pinalaya sa pagkabihag mula sa Egypt. At ito ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita dito sa Deuteronomy chapter 19 verse 3 hanggang 6. Ang sabi, and Moses went up to God, and Yahweh called to him from the mountain, saying, Thus you will say to the house of Jacob, and you will tell the Israelites, You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to me. And now, if you will carefully listen to my voice, and keep my covenant, you will be treasured possession of me out of all the peoples. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanila. Kung susundin ninyo, kung kayo makikinig sa akin, at susundin ninyo, at ikikip ninyo ang ating kasunduan, kayo ay magiging treasure. Kayo ay magiging kayamanan sa akin among the people. Among the people. But all the earth is mine. But you will belong to me as a kingdom. Ayun, kingdom of priests and holy nation. These are the words that you will speak to the Israelites. Doon nagsimula yung paghahari ng Diyos sa tao. At nangyari nga na pinangunahan ng Panginoon ang mga Israelita night and day hanggang sila ay makarating doon sa
sa lupang pangako doon sa promised land. Ito'y very unique, yung kanilang kingdom na ito. Wala silang human king. Hanggang sa dumating yung pagkakataon sa 1 Samuel na sila ay nagsigawan, yung mga Israelita ay nagsigawan na kinakailangan daw nila magkaroon ng hari. Kinakailangan sila magkaroon ng hari na katulad ng ibang mga bayan na meron silang human king. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, ito ay isang malaking kalapastanganan sapagkat hindi nila ako ginagalang. Kung gusto nila ng hari, bibigyan ko sila ng hari. At inanoint ka nila sino? Si Saul. Si Saul. Naging mabuti bang hari si Saul? Hindi. Alam niyo kasi, yung mga hari o yung mga rulers, sa una lang yan mabuti. Pagka dumarating yung panahon na nakakakamkam ng kayamanan, na nagkakaroon ng nakakahawak ng kapangyarihan, yan ay nagbubunga ng kasamaan. At dumating sa buhay ni Saul yung bagay na yun. Kaya inalis siya ng Diyos sa kanyang pagiging hari at humirang siya ng Diyos ng panibagong hari sa katauhan. Nino? Ni David. Because David ay malapit sa Diyos at malapit sa puso ng Diyos si David. At sinabi ng Diyos kay David na siya sa kanyang lahi mangyayari yung lilitaw, yung maghahari dito sa daigdig in the person of Jesus Christ. In the person of Jesus Christ. Kaya nga ba, yung kingdom of God ay nung dumating ang ating Panginoon sa Kristo ay ipinreach ni John the Baptist ang salitang ito and saying, repent for the kingdom of heaven is near. Malapit na ang kaharian ng langit. Malapit na ang kaharian ng langit. Ito pinipreach ni John the Baptist, magsisi na kayo ng inyong kasalanan sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. At ito rin ang unang pinreach ni Jesus Christ. From that time, Jesus began to preach and say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Malapit na. Sapagkat ang kingdom of heaven, the kingdom of God comes when Jesus proclaims God's reign and demonstrates the reign, demonstrates that reign by preaching good news to the poor, freedom for the prisoners, sight for the blind, release from the oppressed, and the Jubilee Day of the Lord. Pagkat pinreach ni Jesus yan nung sa Luke chapter 4 verse 18. Kaya nga ba, the kingdom is here in Jesus and His disciples and in you and me, but it will come fully and completely when Jesus returns to earth to reign over all as King and Lord. Revelation chapter 11 verse 15. Whenever the gospel is preached, kahit kailan na ang mabuting balita ay preach, nandiyan yung kingdom of God. At ito ay magkakaroon ng fulfillment, magkakaroon ng revelation ito pagdating ng ating Panginoon Jesucristo on His second coming. Kaya nga ba, sa panalangin, sa Lord's Prayer, Thy kingdom come. Ang sabi, may your kingdom come. Jesus asked us to pray that the kingdom of God comes soon.
as one of the last phrases of the book of Revelation says, Amen, come Lord Jesus. Kaya nga ba, sa ating panalangin, nandoon yung May your kingdom come. Dumating ka nawa, Panginoon. Meron ibang mga tao, ayaw pang dumating, ayaw pa nilang dumating ang Panginoon. Kasi gusto pa nilang nandito sa lupa. Di ba? Mas gusto nyo dito sa lupa kaysa sa langit eh. Amen. Mas enjoy kayo dito sa lupa kaysa sa langit. Amen. Kaya nga ba sabi ni Pablo, para sa akin, si Kristo ang buhay at ang mamatay ay pakinabang. Amen. For to me, Christ, For to me to live is Christ. for to me to live is Christ, and to die is gain. Kaya nga ba, tayo mga Kristiyano, hindi tayo takot mamatay. Di ba? Amen. Amen. Hindi tayo takot mamatay. Amen. Hindi tayo takot na dumating ang Panginoon na rito. Amen. Huwag lang muna ngayon. Kaya nga, sa panalangin ng Panginoon, naka-include dun yung May your kingdom come. Sa Panginoon, dumating ka nawa upang mawala na itong pahirap sa aking buhay. Wala nang stress, wala nang depression, wala nang utang na babayaran, wala nang pagluha, wala nang mga taksil na asawa. Wala nang mga manunuba. Kundi puro pagpupuri na lang, Panginoon, ng aking haharapin sa aking buhay. Di ba ang desire sa kung thy kingdom come, ang iyong kaharian ay dumating na. At hindi lamang yung thy kingdom come, may your kingdom, when we pray your kingdom come, we are asking God to manifest the power and glory of His kingdom in us and throughout the world. We are praying that Christ might reign over all. We are also asking the Father to hasten the return of Jesus Christ to this earth. Pabilisinan niyo ang pagbalik ng ating Panginoon sa Kristo. And may your will be done on earth as it is in heaven. This petition is also a condition for prayer, that all our prayers conform first to God's will. Sa ating pananalangin, yung kalooban ng Diyos ang dapat na mangyari. Oo nga, meron tayong gusto, meron tayong mga kahilingan. Kadalasan, nangyayari sa atin yung hinihiling natin, hindi binibigay ng Diyos kasi yun ang hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kadalasan, nangyayari sa atin, yung kalooban ng Diyos ang nasusunod sa ating buhay. Kaya minsan nangyayari sa atin, nagtatampo tayo sa Diyos. Yung gusto natin, hindi masunod. Pagka hindi nasunod, magtatampo. Ayoko na. Ano yan? Alam nyo kasi, sino ba ang marunong? Sino ang marunong? Ikaw o ang Diyos? Di ba? Kasi, ang Panginoon sa atin, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Hindi magugulat yung Panginoon kung ikaw kung ikaw ayaw mo yung binigay sa'yo. Di ba? Pag kami nagbigay ka ng regalo, hindi na gusto, ayaw mo pala yan. Minsan nagugulat yung mga nagregalo sa'yo. Ayaw mo pala yan. Pero ang Panginoon, pagka nagbigay sa'yo, kahit na ayaw mo yan, hindi magugulat sa'yo yan.
Kasi yan ay para sa iyo. Yan ay mabuti para sa iyo. Alam nyo kasi, ang ating Panginoon Jesucristo, haharapin niya ang kamatayan. Haharapin niya ang paghihirap. Eh sino ba ang may gusto ng paghihirap? Kaya nga ba nanalangin ng Panginoon Jesucristo na sabi niya, Father, He said, if you will, take this cup of suffering away from me. Alisin mo itong cup of suffering na ito sa harapan ko. Pero nasabi niya, not my will, however, but your will be done. Mismo Panginoon Jesucristo, ayaw niya yung haharapin niyang paghihirap. At ipinanalangin niya ng 3 beses ito sa Panginoon sa Diyos. Hanggang sa tumulo ang kanyang pawis sa parang dugo. Nangyari ba ang kahilingan niya? Hindi. Ang kalooban ng Diyos din ang nasunod. Ang nangyari. Okay. Petition number 4. Nakakailan na tayo? 3. Ang unang petition, hallowed be thy name, thy kingdom come, your will be done. And number 4, give us our daily bread, daily needs. This is for our own needs. Give us this day our daily bread. Yung bread kasi, of course, is the staple of life. The word is often used for food generally. Since bread is the most important food and is extended here to mean all our needs, all those things that we need to sustain life. Ibig sabihin, lahat ng ating pangangailangan ay hihilingin mo sa Diyos. Amen. Give us this day our daily bread. Ibig sabihin, ibigay mo, Panginoon, yung pagkain ko ngayon. Hindi bukas. For today. Give us this day. Pero meron daily. Ibig sabihin nun, merong nakalaan sa atin daily. Pero today, yung para sa araw na ito, ipagkaloob mo, Panginoon. Kasi hindi ko po pwedeng kainin yung para bukas. Sino ba po pwedeng kumain ng para? Kaya yung mga Israelita, nung sila ay nando doon sa ilan, nagpaulan ng mana, eh yung ibang mga Israelita, nag-ipon para kinabukasan. Abay, nung kinabukasan, nung tingnan nila, abay, inuukod. Ibig sabihin, yung daily bread ay para sa araw lang na ito. Eh ngayon, kung may tira kang pagkain, ilagay mo sa ref. Kakainin mo yung bukas. Ngayon, ang tanong doon, the implication here is that we are to come to God with our daily needs. The implication here, lalapit tayo sa Diyos para humiling tayo ng ating pangangailangan for today. Jesus teaches us to learn to become dependent upon our Father and to bring to Him our daily needs. Though we disciples are to put our own needs after the Father's holiness and kingdom and will. Ngayon, may mga nagtatanong, paano yan? Meron namang puno-puno ng pagkain ng refrigerator ko. Mananalangin pa ba ako ng bigay niya pagkain? Sagana ako sa pagkain. Parang supermarket yung aking pantry. Mananalangin pa ba akong give us today our daily bread? Sa palagay niyo, sino magsasabing mananalangin? Taas ang kamay. Bakit?
Ang sinasabi kasi diyan, the Lord teaches us to learn to become dependent upon our Father. Wherever you are, whenever you are, kahit na nasaan ka, ikaw ay nakadepende sa Diyos sa iyong pagkain. Kahit na punong-puno ng pagkain ng iyong refrigerator. Kahit na sagana ka sa iyong mga pagkain, kinakailangan mananalangin ka pa rin. Hindi na ikaw mananalangin. Hindi na ako dapat magpasalamat pa sa Diyos sa aking pagkain sapagkat ako'y malakas ang aking kita. Marami akong kinikita sa akin part-time. Nabibili ko ang lahat ng pagkain. Kaya hindi na ako dapat manalangin. Di ba? Di ba? Hindi nga. Alam nyo, meron sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18. And don't say in thine heart, sinasabi mo sa iyong puso, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth the power to get wealth, that we may establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is this day. Sino nagbibigay sa iyo ng lakas? Sino nagbibigay sa iyo ng ability? Sino nagbibigay sa iyo ng opportunity? Sino nagbibigay sa iyo ng lahat-lahat ng bagay upang magkaroon ka ng kayamanan? Hindi ba ang Diyos? Kung kaya't kinakailangan magpasalamat ka sa Diyos at humingi ka sa Diyos ng iyong pangangailangan. Amen. Dahil ikaw, pagka nagkasakit ka, ay hindi ka na makakapagtrabaho. At pagka hindi ka na nakapagtrabaho, hindi ka nakikita ng pera. At pagka hindi ka nakikita ng pera, wala ka na ipakakain sa iyong pamilya. At wala ka na ipapakain sa iyong mga barkada. Ano mangyayari sa iyo? Poor ka. At pagka poor ka, wala kang kaibigan. Ang tanging malalapitan mo lamang ay ang Diyos. Amen. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa Panginoon. Kahit malakas tayo ngayon, kahit malaki ang kita mo, isang araw, hihina ka rin. Isang araw, mawawalan ka ng kalakasan, mawawalan ka ng ability to earn. Darating yan. At pagka dumating yan, noon pa lang marirealize na kailangan ko pala ang Diyos. Huwag nang mangyari pa yun. Ngayon pa lang nasain mo na ang kalinga at pagpapala ng Diyos. Sapagkat wala tayong magagawa. Ano sabi ng Panginoon? Wala tayong maghiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. You can do anything. Kaya nga ba mga kapatid, petition number 5 tayo kagad. Kaya, pagka meeting sa oras, masyado 5 pa lang hanggang 7 ito. Asa na tayo? Okay, the petition number 4, give us this day our daily bread. Huwag natin kalilimutan yan na humingi ng daily subsistence mula sa ating Panginoon. And petition number 5,
the prayer is, forgive us our debts as we forgive our debtors. Ito yung unang salin, debts. Tapos, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Pagka sinabi kasing debts, what is owed, kung ano inutang mo, yun ang kayong kabayaran. Kung ano inutang, yun ang kabayaran. Yung trespass, a violation. Ibig sabihin, huwag kang lalagpas dito. Hanggang dito ka lang. Pagka lumagpas ka doon, meron kang violation. You are trespassing. You are trespassing. Ngayon, yung sin, fail to hit the mark. Meron kang target, yung relo na yun, tatargetin mo. At tinamaan mo si Resty. Mintis. Ibig sabihin, nagmintis ka. Hindi ka, you miss the mark. You miss the mark. Kaya nga, Jesus teaches us to ask God to forgive us as we forgive others. Kung paano mo pinatawad ang iyong kapwa, ganun din ang ipapatawad sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin ba, pagka nagpatawad ako ng kasalanan, pagka humingi ako ng tawad, humingi ako ng tawad, sinasabi ng Panginoon sa Kristo na kung nagpatawad ako, do I earn heaven? No. Do I earn something? No. Kung humingi ako ng kapatawaran sa aking kasalanan, do I earn heaven? No. Dito sa panalangin na ito. Kasi itong panalangin na ito, this is not a prayer for everyone, for everybody. This is the prayer of those people who have the right relationship with God. Amen. Kaya itong forgive us our sins or forgive us our debts or trespasses, ito ay Christian living ito. Amen. This is how you live. This is how you deal with sin and trespasses that you will encounter as you go along this life. Kaya kaya sa ating buhay, sa ating paglakad dito sa mundo na ito, magkakasala ka at may magkakasala rin sa iyo. Ngayon, ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo dito, kung may magkasala sa iyo, patawarin mo. At kung ikaw man ay magkasala, patatawarin ka rin ng Diyos kung paano mo pinatawad ang iyong kasalanan ng iyong kapwa. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. Kasi, if we forgive others only a little and hold grudges, we are asking God to forgive us only a little and bear a grudge against us. Kaya kung ikaw yung magpapatawad ng kasalanan, patawarin mo na siya ng tuluyan para nang noon, patawarin ka rin ng Diyos. Alam nyo kasi, ito mahirap. Forgiveness is sometimes terribly difficult. It's usually not so hard to forgive people we don't know. Si Saddam Hussein, malaki kasalanan niya, pwede mo nang patawarin yan kasi hindi mo nang kilala yan eh. Pero, the people with whom we have a relationship of trust, who turn on us, who betray our trust, those people are the hardest to forgive. Yung iyong magulang, yung iyong asawa, ang iyong kapatid, ang iyong BFF, ang iyong anak, na pinagkatiwalaan mo. Pagka nagkasala sa iyan, napakahirap patawarin yan.
Pagka nakakagawa ng kasalanan sa iyo, yung mga malalapit sa iyo, yan ay napakahirap patawarin. Tama, mali. Sino dito ang merong galit sa kanyang anak, magulang, asawa, BFF? Alam niyo kasi, pagka nagawa ka ng kasalanan ng mga yan, yan mahirap alisin sa iyong buhay. Mahirap alisin sa iyong isipan. Lalo pagka ikaw ay nag-iisa. Inaatake ka yan. At napakahirap alisin yung sama ng loob. Alam nyo kasi, to forgive, madali lang. Kaya to forgive, madali lang yan. Sabihin mo lang, I forgive you. Pero to forget, napakahirap. Hindi mo makakalimutan yung ginawa sa'yo. At yan ay ginakasangkapan ni Satanas sa atin upang tayo ay hindi magpunta sa church. Kinakasangkapan niya ng dyablo upang tayo ay hindi manalangin. Kinakasangkapan ng dyablo upang hindi na tayo magtiwalang muli. Nasasabihin mo, natisod na ako dyan, hindi na ako patitisod pang muli. Di ba? Hindi nga. Kaya naman, the path of healing is forgiveness. True forgiveness does not minimize the sin or hurt, nor excuse the sinner. Pagka nag-forgive ka, hindi naman nawawala yung sama ng loob mo eh. Nandiyan pa rin yan eh. Depende lang sa nagdadala yan. At hindi rin ini-excuse yung sinner. Ibig sabihin nun, pinatawad na kita, pero yung konsekwensya ng iyong kasalanan ay dapat mo ring harapin. Dahil yung kasalanan, may bunga yan. Although pinatawad ka na, pero haharapin mo rin yung bunga ng kasalanan. True forgiveness chooses not to hold the sin against the sinner any longer. Alam nyo kasi, mga kapatid, yung true forgiveness na binigay sa atin ng Panginoon, yun ay justification. Merong inihain sa atin na banal na dugo upang mahugasan ang ating kasalanan para matakpan, para mabayaran ang ating kasalanan. Pero pagka nagkasala ang sa iyo yung mahal mo sa buhay o yung kaibigan, ano itatakip mo doon? Katulad na lamang minsan may napanood kami sa Facebook, nagkakagalit yung mag-asawa. Galit na galit yung babae sa lalaki. Galit na galit. Nung may higa na sila, nung pag-angat niya ng unan, nakakita na siya ng 400,000 pesos na nando sa unan. Nawala yung galit. Pera lang pala katapat. Ibig sabihin, may kabayaran. May pampalubag loob. Ibig sabihin nun, kung ikaw hihingi ng tawad, meron kang dapat na tinatawag na propitiation. Pampalubag loob. Pampalubag loob. Sa mag-asawa, ayan, bili mo ng sandayan mong ring. Kaya true forgiveness is pardon. True forgiveness is pardon. And kung
kung hindi pa rin mawala yung sama ng loob mo, ito ang ipanalangin mo. Lord, I find it beyond my ability to forgive this person. Sabihin mo kung sino siya. As I ask you to make me able to forgive in the future. In Jesus' name. Amen. Subukan ninyo yan. Subukan ninyo yan. Wag mong subukan, gawin mo. Ayan. At yan ay very effective yan. Okay. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yun ang petition number 6 and number 7. Keep us from temptation. Alam niyo mga kapatid, yung temptation, pagka may temptation, hindi ka pa nakakasala diyan. Hindi ka pa nakakasala. Pagka pinatulan mo ang temptation, doon ka pala nakakaroon ng kasalanan. At alam niyo mga kapatid, madalas nakikipaglaro tayo sa temptation. Ay alam niyo kasi, yung tukso, hindi lumalayo yan. Hindi po pwede sabihin mo, tukso, layuan mo ako. Hindi po pwede yan. Ikaw ang lumayo sa tukso. Problema kasi, nilalaro-laro natin ang tukso. Kaya nangyayari, bumabagsak tayo sa tukso. Kasi, ang tao ay marupok. Madaling lumimot. Kaya nga sabi sa James chapter 13, chapter 1 verse 13 to 14, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Itong mabigat. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Yun nga. Pumapatol sa kasalanan dahil sa nilalaro niya ang kasalanan. Kaya nga ba, but God does not test, but God does test us. Merong temptation, hindi tayo tinetempt ng Panginoon. Pero dumadanas tayo ng trial. Ang sabi nga, and He allowed circumstances that stretch and try us to make us pliable, enough that He can remold us into His own image. Ibig sabihin nun, dumarating ang temptation, trial sa ating buhay, hindi upang tayo pahirapan, kundi tayo ay reshape ng ating Panginoon. Ang sabi pa, sa James chapter 1 verse 2-3, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sabihin nun, yung sa trials ay nagpo-produce ng pagtsitsaga. Amen. Amen. And keep us from testing may involve temptation, but God's desire is to help us escape temptation and the tempter. Here, we're praying, ito ang dapat na panalangin natin. Ito pinapanalangin natin. Don't lead us into a places where we can be tempted. Huwag mo ako, Panginoon, dalhin sa lugar na ako ay matetempt. Nagtitipid na nga ako eh. Bakit dinadala mo pa ako dyan sa ukay-ukay na yan? Maraming temptation dyan sa nagtitipid ka na nga eh. Marami pa nayaya ka pa sa worldwide.
Kaya nga ako, kaya para hindi ka na matempt, huwag ka na mapunta dyan sa mga lugar na yan. But lead us in a place where you are and where we can be free. Yan. At pang-pito, rescue us from the evil one. Deliver us from the evil one. This petition is a prayer for deliverance from the evil one. It is recognition of our spiritual nature and our warfare against sin. In our own, sa ating sarili, we are no match for the evil one. So we call on our God for salvation from our enemy. Kaya tayo marupok. Kaya kinakailangan natin ng kalakasan. Ang sabi nga ay, submit yourselves to God and resist the devil and he will flee. Wala tayong kalakasan, tayo marupok eh. Kaya nga nagpaparescue tayo sa Panginoon upang tayo ay hindi mahulog sa temptation. At ang panghuli, for thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Alam niyo mga kapatid, as we examine the Lord's Prayer, we can see it isn't a prayer for everyone. Hindi ito prayer ng lahat ng tao, kundi dun lamang sa mga may relasyon. Nor it is not for those who hunger for God to their selfish plans, for it begins with, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi ito para doon sa mga taong makasarili, sapagkat nakapaloob dito ang kalooban mo, Panginoon, na mangyari, hindi ang kalooban ko. Hindi rin ito, it is not for those who feel righteous. Hindi ito para doon sa taong matuwid lamang, sapagkat itong nakapaloob dito sa panalangin na ito ay it leads us to ask forgiveness. At hindi rin ito para sa taong mapaghiganti. Kasi for it bids us to leave hatred at the altar if we would be forgiven. If we would be forgiven. At hindi lamang yon, nor it is for the self-made man who shuns dependence. Hindi ito sa mga tao na nagmamalaki sa Diyos na siya ay mayaman, siya ay malakas, sapagkat it teaches us to ask God for our bread daily. It is a prayer for the obedient Christian who would know God as He is in His fatherhood and glory and holiness. Pray it thoughtfully and reverently and let it guide your prayers. Amen. Tapos na tayo.